Naimbag ni Aldaw Kinyayo aming kakabsat. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Ilang tulog na lang, as in ilang tulog na lang at May 12 senatorial elections na. Dito na po magkakaalaman kung kaninong kampo ang mamamayagpag. Sabi nga nila, Alyansa versus PDP. Pero para sa akin, wala pong binatbat ang mga kandidato ng PDP. It is going to be Alyansa all the way. Pero give and take 1 or 2, makuha nila yung slots. Pero sigurado ako na majority ng 12 slots mapupunta sa Alyansa. At humahabol pa po ang ilang survey firms sa paglabas ng kanilang resulta ng senatorial survey preference nila. A few days ago, nilabas po natin yung Pulse Asia results. Ngayon naman, ang Okta Research. At ang survey na to ay ginawa April 20 to 24. Babanggitin po natin ang kanilang top 30. Bago po natin simulan yan, silipin muna natin yung resulta nila nung March para maikumpara natin sa top 12 nila ngayon. Ang top 12 ng Okta Research nung March edition nila, number 1, Bongo. Number 2, Erwin Tulfo. Number 3, Ben Tulfo. Number 4, si Tito Soto. Number 5, Bato de la Rosa. Number 6, Ping Lacson. Number 7, Pia Cayetano. Number 8, Bong Revilla. Number 9, Lito Lapid. Number 10, Abby Binay. Number 11, Bam Aquino. And number 12, Camille Villar. Mapanatili kaya ng 12 ito ang kanilang ranking sa bagong resulta ng Okta Research? We start our list with their corresponding percentage points. At number 30, Mark Gamboa with 4%. Number 29, Marites Mata with 4.4%. Number 28, Ariel Kerubin with 5.5%. Number 27, Apollo Kibuloy with 7.9%. Number 26, Vic Rodriguez with 10.5%. At number 25, Bonifacio Bosita with 11.7%. Going up to number 24, JV Hinlo with 14%. Number 23, Raul Lambino with 14.8%. And at number 22, Jimmy Bondo with 19.7%. Number 21, Gringo Onasan with 21.2%. Akyat na po tayo sa number 20, Francis Tolentino with 25.2%. At number 19, Philip Salvador with 25.3%. At number 18, Kiko Pangilinan with 26.3%. Number 17, Rodante Marcoleta with 27.8%. Number 16, si Benhur Abalos with 28.5%. Number 15, Amy Marcos with 28.9%. Number 14, Manny Pacquiao with 29.1%. And at number 13, Willie Revillame with 30.4%. Dito sa top 30 ng Okta Research for April, meron po akong nabasang isang bagong pangalan na pumasok sa listahan na ito. Siya po si Mark Gamboa at number 30. Okay, so top 12 na po tayo. Magic 12 ng Okta Research. Babanggitin na rin po natin kung ano ang kanilang standing nung March edition ng Okta Research. Okay, at number 1, we have Bongo with 56.8%. Napanatili po ni Bongo ang kanyang slot dahil nung March survey, siya ay nasa number 1, siya pa rin ang nasa number 1. At number 2, we have Erwin Tulfo with 52.7%. Rank number 2 pa rin po si Erwin nung March, ganun pa rin po ngayong April. At number 3, we have Tito Soto with 42.3%. Siya po ay nasa number 4 nung nakaraang survey ng Okta. Ngayon siya ay tumaas sa number 3. At number 4, Bato de la Rosa with 40.8%. Dati pong nasa number 5 si Bato. Ngayon siya ay nasa number 4. At number 5, we have Ben Tulfo with 40.2%. Ang ranking po ni Ben Tulfo last March ay number 3. Ngayon siya ay nasa number 5.
Next in line, number 6, Pia Cayetano with 39.1%. Number 7, ang ranking ni Pia last March, ngayon tumaas siya at number 6. Number 7, we have Bong Revilla with 38.1%. Number 8 naman siya last time, ngayon siya ay nasa number 7. At number 8, we have Abby Binay with 37.6%. Tumaas din si Abby dahil siya ay nasa number 10 last March. Ngayon siya ay nasa number 8. Next, we have number 9, Lito Lapid with 35.6%. Pareho din ang kanyang pwesto last time at number 9. Number 10, we have Ping Lacson with 34.3%. Ito, bumaba si Ping Lacson dahil dati siya ay nasa number 6. Siya ngayon ay nasa number 10. Number 11, Camille Villar with 31.9%. Ang dating pwesto ni Camille was number 12. Ngayon siya ay nasa number 11. And to complete the final 12, we have Bam Aquino with 31.4%. Siya ay nasa number 11 last March. Ngayon siya ay nasa number 12. So ayan ang top 12 ng Okta Research sa kanilang survey na ginawa noong April 20 to 24. We have number 1, Bongo. Number 2, Erwin Tulfo. Number 3, Tito Soto. Number 4, Bato de la Rosa. Number 5, Ben Tulfo. Number 6, Pia Cayetano. Number 7, Bong Revilla. Number 8, Abby Binay. Number 9, Lito Lapid. Number 10, Ping Lacson. Number 11, Camille Villar. And number 12, Bam Aquino. Although sinasabi naman ng mga nagpapasurvey, yung number 13, 14, 15, maaari pang makapasok sa top 12. At sila ay sina Willie Revillame at number 13, Manny Pacquiao at number 14, and Amy Marcos at number 15. Ilan naman kaya ang mga taga-alyansa dito sa top 12 nila? We have Erwin Tulfo, Tito Soto, Pia Cayetano, Bong Revilla, Abby Binay, Lito Lapid, Ping Lacson, and Camille Villar. 8 pa rin sa 12 slots ay napunta sa alyansa ni President Bongbong Marcos. At sa mga survey na inilabas natin past 4 months, consistent po na 8 to 9 na mga kandidato ng alyansa ang laging pumapasok sa top 12. So paano tayo maniniwala sa sinasabi ng iba na pagdating daw ng halalan, bigla daw magkakaroon ng surprise, makokopo daw ng Duterte candidates ang majority ng slots na ito. Pero sa mga surveys na lumabas, wala po. It will only be 1 or 2 from the Duterte camp. At asahan na po natin, may sisigaw dyan na dinaya ang kanilang mga kandidato. At alam na po natin kung sino ang unang-unang pipiyok na dinaya ang kanilang mga kandidato. Okay, ilan naman ang pumasok sa PDP? We have Bongo and Bato de la Rosa. Independent, si Ben Tulfo at Dilawan, si Bam Aquino. So yan po ang top 12 ayon sa survey ng Okta Research. Ilang araw na lang po at magkakaalaman na tayo kung consistent ba itong mga survey firms sa paglabas ng kanilang survey. Dahil may naniniwala po sa mga survey, meron namang hindi, at meron namang walang pakialam sa survey. So, ingatan po natin ang ating boto. Vote wisely. Ang iboto po natin ay yung mga taong alam natin na makakatulong sa ating gobyerno. At maisingit ko rin lang, ipasok po natin si Benhur Abalos. Kesa naman po iboto natin yung mga pro-China candidates at yung mga kandidato na ang tanging hangarin kaya gusto nilang tumakbo at manalo ay para pagsilbihan ang isang pamilya lang. Kayo po, sino ang mga kandidato ninyo? Comment lang po down below and I will see you in the elections. Diyos ti Agnina.